Amen, no? Purihin ng Diyos, purihin ng Ama, purihin ng ating Panginoong Hesus, mga kabradsis, no? Now, ang ating pong talakayin ngayon, mga kabradsis, ang talakayin po natin ngayon, patungkol po ito sa isang pari, mga kabradsis, no? Pari na isinisiwalat ang panluluko, pangangaral sa mga aral ng demonyo at namimira. Grupo daw ito, mga kabradsis, ni na Darwin Gitgano at Wendell Talibong, no? Ito po'y grupo, dalawang taong ito. May grupo po sila, mga kabradsis, at mga pari po itong Katoliko at depensor ng relihiyong Katoliko, no? Ang nagsisilawalat naman, mga kabradsis, no, ay walang iba, mga kabradsis, ay isa ring pari ng Katolik, no? Isang relihiyong Katoliko, pari, depensor din siya itong nagsisiwalat. At walang iba, mga kabradsis, kundi si Brother Alvin Gitamundok, no? Itong paring Alvin, ito po si Alvin, mga kabradsis, siya po'y umalma sa ginawang panuluko, pamimira sa dalawang grupong ito, no? Naku, mga kabradsis, no, kung mga Katoliko po kayo, mga Katoliko po tayo, kailan talaga tayo magising, no? Kailangan talaga kayong magising sa madaling panahon, mga kabradsis, no, para hindi kayo magsisi, mga kabradsis, no? Itong grupo ni na Darwin Gitgano at saka Wendell Talibong, no, paring CFD, Catholic Faith Defender, ang dami pa namang mga followers. Kung tingnan nyo yung YouTube nila, mga kabradsis, YouTube channel nila at saka Facebook, no, napakarami talagang nag-follow, parang mahigit yata 100,000, no, plus 100,000 plus ang followers nila, mga kabradsis, no? So ibig sabihin, ang kaluluwang mapupunta sa inferno dahil tinuturuan ng mga kademonyuhan, no? Marami talagang mapupunta pag ito po'y sumusunod, no, sa mga aral ng itong grupo, mga kabradsis, no? Kaya huwag nating palampasin ito, mga kabradsis, no? Talagang tatabasin natin itong buntot ng kasinungalingan. At ito, mga kabradsis, no, i-play ko ang video na isinisiwalat ng isang pare na si Alvin Gitamundok. Pakinggan natin, mga kabradsis. Pero singly Catholic at hindi naman namamalaya ng kapwa natin Katoliko kasi nga pari at saka mga Catholic Faith Defenders. Grupo ito nila ni Reverend Father Darwin Gitgano, Wendell Talibong, at marami pang iba dyan, sila Jando Alabalo. By the way, hanggang ngayon, hindi pa rin nila tayo pinapansin kasi if i-rebat nila yung mga punto natin, lalabas talaga na wala silang laban kasi exposed na talaga, no? That is really very clear sa exposition ko na wala silang batayan dito sa CCC. May third eye tayo, mga Katoliko, por Diyos por Santo naman, walang tayong aral na third eye. Sa Gnosticos yan eh. Aral ng demonyo yan, The Secrets of Satan, pahayag Revelations chapter 2 verse 24. Mga sekreto rin, secret teachings of Satan, Revelations 2:24. Tapos teachings of Gnostics, 1 Timothy 4:1-3, doctrines of demons and the devils, 1 Timothy 6:20-21. Tapos ipipreach natin sa mga altar na may third eye tayo, may demonyo lalaki, may demonyo babae, sukubos, inkubos. Wala naman yan sa Biblia, wala naman sa Catechism yan. Por Diyos por Santo, makatulog. Sinaway ko yan kasi inuulit yan every time mag-seminar si Wendell Talibong ng healing at deliverance at si Reverend Father Darwin, magkasama yan sila sa seminary. Kahit saan sulok dito sa Pilipinas, ibabalik-balik yan nila pagyayabang yung aral na may third eye, binuksan, sinara nilang third eye, tapos may demonyo nakita, engkanto, mga diwende, mga kapre, nabukas daw yung third eye. Tapos may demonya na lalaki, demonya nga babae, incubus, succubus. Ulit-ulit na itinuturo dyan sa altar eh. Por Diyos po Santo na, mga Katoliko, okay lang kayo dyan. Tapos sumama kayo dyan, magbayad kayo ng 1,800 pesos kung utang, wala kayong cash. Kung cash, 1,500 din. Tuturuan lang kayo ng mga aral demonyo. Tigilan nyo ng mga maling aral nyo. Tapos ang laki-laki ng singil nyo. I am justified to accuse you that namimira kayo at niluloko yung tao kasi malaki ang hingi nyo. Tapos hindi naman inutusan si Bang Katoliko.
Marami na akong narinig dyan ha. Pati mga pasyente dyan sa Galyares Hospital, inimbita ng mga CFD para palinyahin doon sa healing ministry mo. Tapos doon pala, may magsusulsul, dapat mag-donate sa pari. O pinakamura na donation, 100. May iba dyan, nag-donate 200, 500, 1,000. Siyempre, rumirespeto dahil pari ka. Tapos pala, pag-uwi, hindi mo napagaling. Yung sabi mo na ningil sila Father Darwin, Brother Alvin Totoboy. Yes, nandito sila sa Cebu Archdiocese Healing and Deliverance Ministry. Nandito sila Badbingbong. Hindi ako nag-akusa. Nag-seminar sila dito. Nakapost yan sa Facebook. Kung utang 1,800. Kaya mahal eh. Ikaw nga hindi ka siguro maka-afford at ako hindi tayo pwede makapasok doon. Kasi ang cash doon na entrance 1,500 pesos. Pero kung magpirma tayo na utangin natin 1,800 naman, may tubo 300. Kontakin mo Cebu Archdiocese Healing and Deliverance Ministry. Matagal na yung patay na apostolado noon, ilang dekada na. Binuhay na muli ni Father Darwin Gitcano at ni Brad Wendell Talibong. Hindi ako nagsisinungaling. Meron akong ipasa sa iyo dyan na link. Tingnan mo. Nandyan talaga registration eh. Napunta ako doon, meron talaga. Siyempre, hindi ako sumali. Kaya ayaw ko manggulo. Ayaw kong gulong si Father Darwin by respect. Tapos, ikalawa, wala naman talaga akong pera pambayad eh. Ang takin mo 1,500 kung cash. Tapos kung utang, pipirma ko doon, may utang si Father Alvin Gitamulog. 1,800 pesos. Anong anggulo basis mo? Yun nga ang anggulo basis ko. May basis talaga ako. Natapos ang seminar, 1 week seminar, March 6 to 10, Badbingbong Lin, natapos ang seminar to Father Darwin. Tuwang-tuwa nga sila Father Darwin eh. Ang laki ng nadala nilang pera ni Wendell. Sila Tata Rosal. Hindi mo alam eh. Kaya hindi natin alam. Akala natin inosente kasi tayong Katoliko kasi pinapalakpakan natin yung magandang ginagawa ng tao. Hindi natin alam. Sa likod ng magandang gawain. Now, sabi mga kapatid, narinig po natin ang isinisuwalat ng isang concern na isang priest, mga kapatid, no? Sabi ng isang priest sa Catholic Faith Defender na ito pa pala si Darwin Gitcano nangangaral daw ng aral ng demonyo, no? Ibig sabihin mga kapatid, parang mapanglinglang pa pala itong paring ito mga kapatid, no? Pinapaniwala nilang mga tao na mayroon daw third eye, buksan daw at isara. Ito po'y pandaraya mga kapatid, no? Kung tingnan kung ating pong unawain, no? Ito po'y pandadaya, no? Para marami pong magkulitang pira na sila daw ay isasara daw ang third eye. Ito ba ano bang klaseng katuruan? Ano bang klaseng aral ito? At saka nagsiseminar daw itong dalawang grupo mga kapatid sa bawat sulok ng Pilipinas. Sila po'y nagkandak ng mga seminar, no? Grupo ng Healing and Deliverance Ministry, pinamunuan daw ni Darwin Gitcano at saka Team Maria headed by Wendell Talibong. No, itong dalawang grupo mga kapatid nagkakandak pala ng seminar at sa Cebu daw may seminar sila tapos ang mga umaatin daw, no, may umaatin sinisingilan daw ng 1,500 pag-cash at pag-utang daw mga kapatid, naku mga kapatid, may tubong 300 naging 1,800 ang babayaran pag ikaw po'y umatin ng kanilang seminar. At siyempre mga kapatid, karamihan sa mga umaatin, yung mga may sakit talaga, no? Itong mga may sakit umaatin ng seminar, nagbabakasakali na gumaling dahil hindi maka-afford sa ospital, tapos kawawa pa naman, umaatin, nagbayad pa ng ganung halaga, tapos hindi naman daw gumaling, sabi ni Father Alvin Gitamundok. Ito pong pari concern po ito eh. Ito pong si Alvin Gitamundok, parang concern ito sa kapwa nila, mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga may sakit mga kapatid, no? Tuwang-tuwa pa raw itong dalawang grupo mga kapatid, no? Dahil malaki daw ang nalikom na pira. No, malaki daw ang nakukulitang pira, no? Mga mukha pa palang masabi natin, no? Sorry to say that, no? Na mukhang pira pa pala itong mga taong itong mga kapatid, no? Tapos, ang mga pasyente daw, mayroon daw mga pasyente sa Galyari Hospital na ininbita ng mga CFD na para palinyahin ng healing ministry ni Darwin Gitcano. Tapos doon pa nga, sinulsulan ang mga nakapila. Kawawa pa naman nakapila. Wala nga ang pira, drain na nga ang mga tao na yan. Pinabibigay daw ng donation, no? Ang iba daw may 100 piso, ang iba daw 200 piso, 300 piso, 500 piso, 1,000.
Sabi daw ni Alvin Gitamundok, mga kabradsis, no? Ito po'y binubulgar ni Alvin Gitamundok. Ito po'y may ebidensya talaga ito si Alvin Gitamundok. Hindi naman ito masabi pag wala siyang ebidensya, no? Kasi maano po tayo dyan, ma-charge po tayo dyan ng tinatawag na slandering or libel. No, napakasarap pa pala sa buhay itong dalawa, mga kabradsis, no? Si Darwin at saka Wendell, no? Itong dalawang mga kabradsis, no? Bigla daw yumaman. Marami na daw ari-arian, may mga restaurant na daw, sabi ni Father Alvin Gitamundok sa full video niya. Kung tingnan natin, kung panoorin natin ang kaniyang full video nito, no? Saan daw? Nagpapabayad ka sa mga may sakit sa halip na tutulungan natin yung mga may sakit dahil sila po'y drained na sila. Wala talaga, wala pang trabaho, tapos nagkasakit pa, tapos sinisingilan pa ng pera. Kapos na nga sa pera at wala pang trabaho, no? Ito po, mga kabradsis, no? Ito po, pakinggan niyo itong biblical reaction natin dahil ang atin pong tungkulin dito ay talagang magbigay ng biblical reaction na talagang ituwid natin kung ano man ang kabaluktutan. Puputulin natin, tatabasin natin ang mga kadimuniwang aral, mga kabradsis. Pakinggan niyo ito, mga kabradsis, no? Kayong grupo ng Healing Ministry at kayong grupo ng Team Maria, pakinggan niyo ito, kayong grupo na to, no? Para kayo matuto so that you can learn and have shame. Para kayo mahiya naman kayo, wala na talaga kayong konsensya talaga eh. Dito po sa Matthew Kapitulo 10, versikulo 8, pakinggan ninyo, mga kabradsis, dito po sa Biblia. Ang sabi po dito sa Biblia, mga kabradsis, sa Matthew 10, versikulo 8, ang Panginoon po yung nagsasabi. Sabi ng Panginoon, tinanggap ninyong walang bayad ay ibinigay ninyong walang bayad. No? Dito, mga kabradsis, atin pong maunawaan na tinuturuan ng Panginoon ang mga apostolis na magbigay walang bayad. Now, alam nyo ba, mga depensor, kayong dalawang grupo na to, ito po'y katanungan, question po ito, ano ba ang natanggap ng mga apostolis? Ano ba natanggap, ano ba ang binigay ng Panginoon sa mga apostolis? Tingnan natin ang Biblia dito po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 9, mga kabradsis. Dito po, sabi po sa English, behold, I have given you authority or power to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing will harm you. Sabi po dito sa English, no? Sabi po dito, ang natanggap pala ng mga apostolis, mga kabradsis, ay ang kapangyarihan, ay ang power to cast out demons, power to trample snakes and scorpions, mga kabradsis. Ito po'y kapangyarihan na galing sa Panginoon, na ipinakaloob ng Panginoon sa kanya pong mga alagad. At kung balikan po natin, mga kabradsis, dito po sa Matthew 10, versikulo 1, bago po tayo papuntang versikulo 8, sabi po dito sa verse 1, napakalina po dito, sabi po sa English, mga kabradsis, sabi dito, Matthew 10, verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Tagalogin natin, mga kabradsis, para din maunawaan ng maigi sa mga Pilipino, mga kababayan natin dito po sa Tagalog. At nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, ay binigyan niya sila ng kapangyarihan laban sa mga maruruming espiritu upang sila'y palayasin at pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman. Ito po ang sabi sa Tagalog, mga kabradsis, no? Atin pong maunawaan dito, mga kabradsis, napakalinaw pa pala, mga kabradsis, na ang ibinigay ng ating Panginoong Hesus at natanggap ng mga apostolis ang kapangyarihan, no? Power to cast out demons, power to cast out evil spirit, unclean spirit, and power to heal all the sickness
and disease, mga kabradsis. Ito po ang pinakaloob ng ating Panginoon. Ito pong kapangyarihan. At dito po sa verse 8, atin ang binasa ito kanina, ngunit ulitin ko, sa verse 8, utos po ito ng Panginoon sa mga apostoles. Ito po'y utos. Inuutos talaga ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi ng ating Panginoon, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. O ito po ang sabi ng Panginoon, natanggap ninyong walang bayad, no? Sabi ng Panginoon, inuutos ng Panginoon Jesus ngadto sa kaniyang mga apostoles, pagalingin ninyong mga may sakit at linisin, cleanse the lepers. Lilinisin ninyo yung mga may kitong. At tapos raise the dead, o buhayin ninyong mga patay. Tapos cast out devils. Sabi ng ating Panginoon, papalayasin ninyo yung mga masasamang espiritu. Tapos sabi ng Panginoon, freely ye have received, freely give. Natanggap ninyong walang bayad, yung kapangyarihan natanggap galing sa Panginoon, nga kapangyarihan ibinigay ninyong walang bayad. Sabi, ito po ang instruction ng ating Panginoon. Tapos itong dalawa grupo nga nagkasama, nagka-join talaga itong dalawang grupo. Nagpapabayad kayong dalawang grupo ni Wendell Talibong at saka Darwin Gitgano. Ang laki pa naman sa singil nyo, hindi naman kayo naawa, no? Ang laki sa singil nyo sa seminar, sabi daw ni Alvin Gitamundo, may pahiling ministry pa kayo, no? Tapos sabi ng kapwa niyo pare na si Alvin, wala naman talagang na-healed, wala naman talagang gumaling. Talagang masabi natin sa mga taong nang linlang, sa mga taong namimira na mga mukha pa palang pira kayo. Makapal talaga yung mukha niyo. Pinipirahan ninyo mga taong inosente, mga taong walang-wala na talaga. Napakahirap ang kalagayan nila, tapos pinipirahan pa. Sinisingilan pa ng malaking ang laki na yung singil nyo. Paano ba ninyo mapapalayas ang demonyo? Yun bang idiin ang yung larawang cross sa mukha ng mga nasasaniban ng masasamang espiritu? Paano ba niyo palayas? Yun bang idiin din yung rosary sa mukha ng mga may evil spirit? Ito ba yung gamit niyo? At ito po'y katanungan, no? Paano niyo mapagaling ang mga may sakit? Sa pamagitan ba ng larawang krus at sa rosary ni Maria? Ito bang ang ginagamit niyo? Sasabihin ko sa inyo, hindi uubra yun, no? Sasabihin ko sa inyo, prangka na prangka, hindi uubra yun dahil walang power yun, walang kapangyarihan yun. Napakamaling procedure, mga kabradsis, itong ginagawa ng dalawang grupo. Makinig po kayo mga CFD. Tuturuan ko kayo base sa Biblia. Talagang kailangan na mapuputol yung mga kabaluktutan at mga kasinungalingan ng mga aral nyo. Dito po sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 17, ito po'y napakahalaga. Pakinggan ninyo mga kabradsis para kayo matuto din mga kabradsis. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Marcos 16, versikulo 17. Sabi po dito, and these signs shall follow them that believe, and in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. The verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. At tagalogin natin mga kabradsis para din maunawaan talaga sa lahat ng mga kababayang Pilipino. Dito po sa verse 17, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ko. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Verse 18 mga kabradsis, sabi mo dito, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makakamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila, no? Hindi makasasama sa kanila mga kabradsis, no? Ito po mga kabradsis
ang salita ng Diyos. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila po'y magsisigaling. So, ibig sabihin mga kabransis, only the name of Jesus can cast out demons. Only the name of Jesus can heal the sick. Hindi yung larawang krus na iba-iba pang mukha. No, hindi yung rosary na pinagagawa niyo, pinagagawa ng mga relihiyon, no? Napakasimple ang instruksyon ng ating Panginoon, mga kabransis. In my name, sabi ng ating Panginoong Hesus, in my name, hindi yun pangalan ni Maria at hindi yun larawan na bit-bit ni Wendell Taibong. Tingnan natin mga kabransis, no, si Pedro at si Juan sa Biblia, kung ano talaga ang gamit nila sa panahon na sila po pinapagaling po nila itong mga inborn disease, mga kabransis, no? Dito po sa Acts chapter 3 verse 6, mga kabransis, pakinggan ninyo ng maigi. Ito po, sabi po sa Acts 3 verse 6, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapot ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, lumakad ka. Yun ang sabi at yun ang ginagamit ni Apostol Pedro at ni Juan sa tuwing may pinapagaling sila na may sakit, tulad ng taong hindi makalakad, tulad ng isang taong pilay mulang pagkabata, mga kabransis. Talagang napakadali lang pinapagaling ni Pedro sa pangalan ni Jesucristo lamang. Only the name of Jesus Christ. Napaka-powerful talaga ang pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus Christ the Nazareth. Yun ang sabi ng dalawang apostol na mayroon silang pinapagaling na pilay mulang pagkabata, no? May inborn na pilay, mga kabransis, no? Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang makapagpagaling sa mga may sakit. Pangalan lamang. Pag tayo po'y mapag-usapan po natin yung faith healer, pangalan lamang ni Jesus, walang iba. Hindi larawang krus at hindi po rosary, mga kabransis, no? Pangalan ni Jesus lang ang magpapalaya sa mga demonyo, wala nang iba. Tingnan natin si Apostol Pablo, mga kabransis, kung ano ang gamit niya sa tuwing may pinapalaya siyang demonyo na may mga masasamang espiritu. Tingnan natin si Apostol Pablo dito po sa mga Acts, mga buhat or mga gawa, Acts 16 verse 18, mga kabransis. Dito po sa Biblia, basahin po natin, mga kabransis. Sabi po dito, at maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapwat palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, iinuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas ng oras ding yaon. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, mga kabransis. Ang ginawa ni Apostol Pablo sa taong may espiritong masama, espiritu ng panghuhula, nirebuke ni Apostol Pablo ang espiritong ng panghuhula, mga kabransis. Paul said, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of here. Diyan, ano nangyari, mga kabransis, nang nirebuke ni Paul ang espiritong panghuhula? Anong nangyari, mga kabransis? And the spirit of divination came out the same hour. So tingnan natin, mga kabransis, ang nangyari. Lumalabas talaga ang espiritu sa panghuhula, mga kabransis. Nang nirebuke ni Apostol Pablo gamit ang pangalan ni Jesucristo, mga kabransis. Ito lang ang talagang makapangyarihan na mag-cast out the demons, mga kabransis. Ngalan lamang ni Jesus, wala nang iba pa.
No, huwag kang gagamit ng ibang pangalan, huwag kang gagamit ng ibang estratehiya dahil hindi yun oobra sa mga masasamang espiritu. Only the name of Jesus can cast out demons. Only the name of Jesus can heal the sick, mga kabransis. Hindi laraw ang krus, hindi rosary ni Mary, name of Mary, hindi yun oobra. Kahit sa ang sulok sa New Testament, mga kabransis, sasabihin ko sa inyo, kahit sa ang sulok sa Biblia, wala kang makikita na ang mga apostolis ni Jesucristo nagpapalayas ng mga demonyo gamit itong larawang krus at gamit itong rosary at ngalan ni Maria. Wala kang makikita sa Biblia. Talagang napaka-violator talaga itong mga relihiyon ngayon. Napaka-violator talaga ang mga tao, itong grupo na to. Parang nagsama itong dalawang grupo, no? Healing ministry daw. The healing ministry daw ni Git Gano at T. Maria ni Wendell Talibong.